ganong klaseng opportunity. And then, after Alakdana po, after that project with First Direct Mac Alejandro, nagtuloy-tuloy na po siya up to this point. Spoiled ka ba nung pa sa Kapuso? Hindi naman po spoiled dito, pero ang maganda po kasi sa network, hindi pinapakinggan po nila yung boses ng mga artista. Hindi po kung anong sabihin ng network is kailangan mong gawin kahit labag sa loob. Yun po yung pinaka-na-appreciate ko sa kanila, na binibigyan po nila ako ng opportunity na mag-input po sa mga proyektong ginagawa ko po. And sa ganun po kasing pamamaraan, mas parang nabibigyan po kami ng confidence na magbigay ng idea kung ano pa po yung mga pwede namin magawa sa role po namin at sa mga projects po na gagawin namin. Kaya mas talaga pong ginugusto namin gawin yung mga projects pong binibigay sa amin. Of course, alam na lahat yung malaking turning point ng showbiz career. Opo. Yun yun. Tapos ngayon nga, you're doing your own. At talagang ikaw na yung makakakuha ng record sa bilang sa highest grossing film sa nakaramang pelikula. How do you feel naman? Siyempre, I really thank, of course, po, Star Cinema and sila Inang Olive Lamasan po, and si Direk Cathy and Carmi and Kath as well. But most especially po, hindi po mangyayari yan kung hindi po ako pinayagan ng GMA. Sila po talaga yung nagpasalamat po talaga ako na talagang hinayaan lang po nila akong gawin yung proyekto and yung pelikula na talagang gusto ko pong gawin. Kasi, yun po, kasi yun po agad yung tanong nila po sa akin na gusto mo bang gawin? Sabi ko, opo, gusto ko pong gawin. Okay, sige, gawa natin ang paraan. And then, cut to po, sa panahon, sa ngayon, ito na po siya. May solo feature ka na ba sa GMA Pictures? But ayun, saan po? Sa GMA Pictures, After Family History na kumita. Ay, opo, may mga presentation na pong, may meetings na po na mga mangyayari po soon for that. Sa success mo ngayon na papatuloy pa rin sa review, kanino mo gusto i-dedicate lahat ng ito? Opo, siyempre... Kay May Mendoza. Diyos! Sorry po. Dito talaga. Sorry po. Opo, siyempre, ako po, naniniwala po talaga ako dito sa mantra ko na to sa showbiz na if not for the fans, if not for the supporters, wala pong artista. Hindi po mabubuhay ang artista. So, sa kanila ko po ino-offer kung success po na nangyayari sa akin kasi lalo na po yung sa mga sumusuporta sa akin na nandyan na nung mga panahong nagsisimula pa lang po ako. Na naniwala sa akin at binigay nila yung buong loyalty nila sa akin up to this point. So sa kanila ko po inaalit at sa kanila ko ipapasalamat. And then, bakit sobra ang faith mo sa Diyos? Yun ang napapansin ng karamihan ng bisig. Sikat ka, hindi mo pa rin nakakalimutan. Kasi yung faith ko po keeps my sanity. Wow! Ako, yung faith ko po is what keeps me grounded. Na at the end of the day, kapag wala na yung fame, wala na yung pera, wala na yung kasikat, wala na yung hiyawan ng tao sa'yo, yung pagmamahal ng Diyos sa'yo hindi magbabago. So kaya ganun na lang po ako faithful is all the more that I get this recognitions, all the more that I get this mga bonus sa ginagawa ko, mas lalo ko pong hinahawakan yung bagay ng Diyos kasi siya po yung nagbabalik sa akin sa na, teka baka nakakalimutan mo, ikaw pa rin tong tao. So, yun po yung andun po yung sanity ko sa faith ko. Kaya lagi po akong nagdadasal. O siyempre, nung nagsimula ka, siyempre, na yung point na nire-reject ka ng ibang artista masikat sa'yo. And then, ito na naman, isa, nagkaroon na kasama, na-reject ka na naman. Ngayong napatunayan mo na you can do on your own. Anong gusto mong iparating sa kanila? Wala naman po. Parang kung nagkakaroon man po sila ng mga decision ganyan, at kung totoo man po na talaga in a way na may
rejection on their end when it comes pagdating po sa akin. Choice na po nila yun kasi ako po, dito rin naman po sa industriya natin, naniniwala po ako na walang pilitan. Kung ayaw po talaga, okay lang naman po yan. Kasi ako naman po, I always give other people chances. Hindi po ako nag-burn ng bridge. Hindi po ako nag-burn ng bridges sa kanila. And kung yun man po yung naging choice nila, okay lang po sa akin yan kasi sarili naman nila po yung decision at opinion nila. Wala naman po ako magagawa. Nakakatingin ka pa ng ganun ba? Ngayon, eto ka na ngayon. Nakakatingin ka na. Papa? Medyo hindi na po masyadong. Sino ba yun natin? Ay! Gusto! Hindi yan. Ano gusto mong sabihin sa mga tao ito? Nagpapasalamat po ako sa kanila kasi kung di naman din po dahil sa kanila, hindi po ako magiging ganito kalakas. At hindi po ako magkakaroon ng lakas ng loob gumawa ng mga bagay na sobrang laki ng risk at stake. And it goes to show na mas after po doing these things by myself, mas lumakas po yung confidence ko to make decisions and to jump into decisions na kahit hindi po ako sigurado sa outcome. Ang mas magsisisi po ako kung hindi ko siya nagawa. So ang dami ng babaeng umahabol sa inyo. Ang chiki talaga, di ba? Di ba? Ito! Ang benta-benta mo na naman sa mga ano yan, ha? Hindi, Alden. Siyempre marami rin curious. Kung gusto naman love life mo, Alden? Puro pa na lang ba trabaho? Ay, siguro po magkakapanahon na po tayo. Hindi, ito Alden. Sige. Ano gusto mo sabihin sa GMA now? Wow. Marami po talaga akong gusto sabihin. Kangiiyak ka? Hindi po. Hindi na po tayo na. O, sige na. Maraming salamat po sa faith niyo sa akin. Siyempre, may costume, Miss Gigi, siyempre. Sila po yung na kahit minsan ako na po yung maayaw, parang sinasabi ko na hindi ko po kaya yan. Kasi ito lang din po yung mangyayari, ito din po yung magiging turnout. Isa po kasi sila sa mga nagpapalakas ng loob ko. And of course, to my bosses, sila SYGRD and FLG na kanina ko lang po nalaman na sila po pala talaga yung tunay kong manager. So, walang taus-pusong walang hanggang pasasalamat po sa GMA, sa paniniwala sa akin, sa patuloy po na pagtitiwala sa akin sa mga bagay na kaya kong gawin, at sa pagbibigay sa akin ng lakas ng loob gawin yung mga bagay na pakiramdam ko kung hindi ko kaya. Kasi kung being with the Kapuso Network is one of the best decisions of my life. And it's my 9th year, going on my 10th next year. So there's so much more to look forward to. And mas habang tumatagal po ako sa GMA, mas nagiging pamilya po yung trato nila sa akin at yung trato ko sa kanila. So, I am where I'm supposed to be now. There's no question. Thank you and congratulations. Maraming salamat po. Thank you, Tito Jude. Very well said, Adam Richards. At pagsusunod po natin magtatanong si Sir Gorgie Rula. Congratulations din. Salamat. Dito na muna tayo sa after ng pag-sign mo ba ng renewal ng contract mo sa GMA7. Ano, bukod sa the gift, so ano, pwede ba ma-share kung ilang years ang inirman? Ay, may ilang si Miss Gigi. Perpetual? Perpetual, ano? Yung basta. Anong plano, anong mga naka-line up sa'yo? Bukod sa TV, may movies? Yes, kasi itutuloy na rin sana kasi kung yung may part 2 pa, Hello Love, yung mga ganun. So, ano yung mga plano? Plus, sinasabi na banggit mo kanina ng manager mo na rin pala, ang mga big bosses. So, ilang folds ang increase? Sa PF, pwede ba natin masabing isa ka sa mga highest paid Kapuso actors? O, ayan. Pero mo, ayan, no? Basta po, hindi po madamot ang GMA. Hindi po sila madamot. And, so, baka naman. Baka naman!
Alam niyo dito, pag yearly Christmas party natin. Opo, so, Go! in terms of projects po, ito pong The Gift, gagawin ko po siya. And then, yun po, movies, upcoming movies. And after of course, the successful Hello Love Goodbye, we're very keen on doing a lot of quality projects.